Aming Diyos na makapangyarihan, sa ngalan po ng Panginoong Hesus sa patnubay ng banal na Espiritu, kami po ay nagpapasalamat na muli at nagpupuri, O Diyos, mula sa aming mga puso, Panginoon, ang aming pasasalamat, O Diyos, sa gawaing ito, O Diyos, na ginagamit mo para po kami ay ma-equip, O God, at matrain, O Lord God. At sabi mo nga, we have to show ourselves approved unto God, a workman who does not need to be ashamed, who handles the word, who correctly handles the word of truth. Yeah, Amen. Lord, we just submit ourselves to you, Panginoon. As what you have said, Lord, not by our might nor by our power, but by your Spirit, O Lord God. Yeah, Lord, continue, Lord, to fill us, O Lord God, with your holy presence, O Lord God, and take control, Panginoon. Ikaw ang mag-control sa bawat isa. Maaring, Lord, we are burdened, Lord, by our emotion, Panginoon, dahil sa mga circumstances, O God, na dumarating sa mga buhay namin. Pero, Lord, you are the God who is in control, Panginoon. And the Bible declares that Jesus is Lord. You are our Lord, Panginoon. And those who call upon the name of the Lord shall be saved, O Lord God. Kaya sa oras na ito, O Lord God, we submit everything unto you, O Lord God. We humble down ourselves, O God. At if there's anything na nakikita ka, O God, na mali sa aming mga puso, O God, sa aming mga sarili, Lord, ito po ay sabihin mo na, Panginoon, upang, Lord, kami po ay makapag-repent, O Lord God, at kami po ay makapanumbalik at matuwid po ang aming paglakad sa iyo, O God. Of course, you are a holy God. At sabi mo nga, be holy because I am holy, O God. Kaya kung meron kang nakikita, Panginoon, na bahid ng dungis na kasalanan sa bawat isa sa amin, O God, ay ito po ay hinihingi na namin ng tawad, O Diyos. At ang banal na dugo mo, Panginoon, ang siyang naglilinis, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan at mga kasalanan, O God. Maraming salamat na kayo po ay balot ng iyong banal na spirito, O Lord God, at mabe-benefit po kami ngayong gabi, O Lord God. Basbasan mo po si Pastor Win na siya pong maglilid at magtuturo regarding dito sa topic namin, Old Testament Survey. Kaya Lord, hayaan mo ang espiritu ng kaunawaan at pagtuturo, O God, ay siyang sumaamin, O Lord God. Maunawaan namin, Lord, ng mabuti ang lahat ng mapapag-aralan. Yung focus po namin ay maibigay namin sa iyo, O Lord God. Alisin mo anumang mga distraction in the name of Jesus, O God. Kaya marami pong salamat. At sa hapong ito, even the internet connection, O God, ay maging maayos, O Lord God, at wala pong mga aberya. Ito po ang panalangin namin, O God, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Amen. Okay, bigay ko na kay Pastor Win ang screen. Pastor Win, thank you at God bless. Salamat, Pastor. Dahil magaan lang muna ako. Lagaan muna ako maganda. Yan daw sa Sige na, pwede na nating i-mute sila lahat, no? Except kay Pastor Win. Saka sa akin, ganito rin ako.
Sige po, at tayo magsimula na. Sa ating pong pagpapatuloy ay nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pag-aaral. At tatalakayin po natin ngayon yung books of poetry or the book of wisdom. Ano po? At bagay, magandang araw po sa lahat. At bago tayo... Pastor Win, hindi ka pa namin nakita. Nakikita pa rin ba ako? yung nakikita namin sorry. yung recording. Sorry. Yan. Yan, okay. Yan. Yan, okay. Thank you, thank you. Hindi pa kasi yung screen ko eh. Hindi mo lang kung bakit eh. Anyway, nandiyan na, no? So, brief summary ng ating tinalakay noong nakaraan. Summary of yung history, 12 books, ano? At yun nga po ay yung tungkol kay Joshua. Joshua is about entering and conquering the promised land. It ends with this farewell address. Ano po? Moses ay hindi nakapasok dahil po sa kanyang ginawa sa Meriba, hinampas po niya yung bato, imbis na dapat kausapin lamang niya. Galit po kasi si Moses sa mga Israelita dahil napakatigas po ng mga ulo nila. Lalo silang maangas, ika nga, matigas, stiff-necked ang tawag po sa kanila. So, the book of Judges naman po ay tungkol sa sad contrast to the book of Joshua, which chronicle the blessing God bestowed on the Israelites for their obedience in conquering the land. In Judges, they were disobedient and idolatrous, leading to their many defeats. So, kumbaga, makita po natin dyan na i-apply po dyan yung sa Deuteronomy, no? Blessing po para sa mga sumusunod, sa mga obedient, at curses naman sa mga hindi sumusunod, mga nagdi-disobey. So, ganyan po nangyari sa mga Israelita. Ganyan po sila pinaparusahan ng Diyos at paikot-ikot lang po. Paikot-ikot lang po. Pagka yung talaga ang Diyos ng judge, ay balikan naman sila sa dati nilang gawin. Depende po sa hari po nila. Parurusahan na naman sila. Ano po? Parang gulong lamang po. Pag-ikot eh. Akit baba ang kanilang kalagayan. Ang next po ay story of love. Tungkol po kay Ruth. Sabi riyan, it tells of Ruth eventual marriage a wealthy man named Boaz. Ano po? Yung tungkol po ito, it's about yung kanyang yung tinatawag natin kinsman redeemer. Ano po ba ang kinsman redeemer? Ang kinsman redeemer po ay yung tungkol sa isang mayaman na kamag-anak na tutubusin yung mga naghihirap. Nangyayari po kay Naomi. At yun nga po, meron po actually bago po si Boaz ay meron pa silang kamag-anak na maaari siyang tubusin pero tinanggihan niya. Kaya si Boaz po ang naging ang tumubos po sa kanila dahil kasi bukod po sa pagtubos sa kanila yun nga po mapapangsawa niya si Ruth. Ano po? At si Ruth po, nakita po natin talagang ang dakilang pag-ibig ni Ruth sa kanyang biyanan, kahit anong paalisin siya ni Ruth, hindi ayaw niya pumayag. Ayaw niya pumayag sa sinasabi ni Ruth, unlike si Orpah, nung sinabihan siya ni Naomi na umuwi na sa kanilang bayan, ay umuwi na siya. Ano po? So si Ruth po, hindi po siya Israelita. Ano po? At nakita po natin na sa mga Gentiles po, meron din po kaligtasan. At si Ruth nga po ay naging bahagi ng lineage ng ating Panginoon Jesucristo. Next po, yung 1 Samuel, divided into two sections. Ang buhay po ni Samuel, chapters 1 to 12, at ang buhay naman po ni Saul, yung unang hari na tinalaga ng Diyos, Israelita, chapters 13-31. Actually, ayaw po ng Diyos na magkaroon ng haring tao, no? Haring tao. Ang mga Israelita, napakatigas po ng mga ulungan nila. Gusto nila magkaroon silang hari na kanilang nakakausap,
ka lang nakikita, ano? Pero ang nais ng Diyos talaga na siya ang maging hari ng mga Israelita. At dahil nga po doon, dahil sa katikasan ng mga ng ulo ng ng mga Israelita, binigay ng Diyos ang kanilang mga request. Binigay nila si Haring Saul na na matangkad po siya, ano? Kumbaga kakaiba sa mga sa kung titignan natin po yung yung mga tao ng mga time na yun, kakaiba yung kanyang tangkad, kita kagad siya, gwapo pa. At yun nga po ang itinalaga sa kanya. Alam po natin sa kanyang buhay ay nagkasala po siya dahil nga po ang ginawa niya ay sinabi ng Diyos sa kanya, ubusin lahat yung mga Amalekita. Wala silang dapat na itira, mapahayop, tao, hari, walang dapat na na itira. Ang ginawa po niya, tinira po niya mga magandang hayop, sabi niya, para mai-offer niya, maihandog niya sa Diyos yung yung ang mga ito. Pero sabi nga doon sa 1 Samuel, obedience is better than sacrifice. Yan po sabi ng ating Diyos. Mas mahalaga yung pagsunod kaysa yung mga handog na hayop. Ano po? Next, we have 2 Samuel. Divided naman po ito in two main sections. David's triumph, 1:10. Alam po natin, yung pagkakatagumpay po ni Haring David laban kay Goliath at saka may iba pang mga pilit na lumalaban sa kanya na binibigyan ng Diyos ang kanyang katagumpayan. At nagkaroon po siya tungkol sa kanyang problema, ito ay tungkol po kay Bathsheba, no? Dahil nga po nung time niyo, bagamat meron silang ginigera, ay si Haring David ay nandoon sa kanyang balkonahe, nakita niya ron si Bathsheba at natukso po siya. Natukso po siya hanggang sa inangkin niya si Bathsheba at nagkaroon po sila nagbunga yung kanyang ginawa kay Bathsheba. At dahil sa gusto niya mapagtakpan yun, ang ginawa niya ay pinatawag niya si Uriah, no? Pero ang nangyari kay Uriah, nung umuwi sa kanilang lugar, hindi niya tinabihan si Bathsheba. So, bistado pa rin sa Haring David na siya ang anak niya nung unang anak ni Bathsheba. At bumalik si Uriah doon sa labanan. At pinatawag muli ni Haring David kasi nga gusto niya niyang pagtakpan yung kanyang ginawa, yung pagkakasalang pangalo niya ginawa niya kay Bathsheba. At ginawa naman ni Uriah, bumalik siya. Nilasing na siya ni Haring David, hindi pa niya tinabihan si Bathsheba. So nabista po ang ginawa ni Haring David. Hanggang sa tinawag ng Diyos si Propeta Nahum at ni-rebuke si Haring David sa kanyang ginawa dahil po pinapatay pa niya si Uriah. Yun, ganun po yung yun po yung mga maikling storya na yun ng 2 Samuel na yan. First King starts with Solomon and ends with Elijah. Alam po natin na Solomon ay anak ni Haring David kay Bathsheba. Yung pong unang anak nila ni Haring David at ni Bathsheba ay namatay po. At ito yung kalawang anak niya si Haring Solomon. At marami din pinagdaanan na si Haring Solomon, meron pong yung pero yung ang pinaka point po ng istorya ni Haring Solomon ay dinalaw siya ng Diyos pamamagitan ng panaginip. Tinanong niya ano ang gusto niya? Ano ang kanyang gusto? Sabi niya, napakabata ko po. Sabi niya sa Diyos, napakabata ko po upang patakbuhin i-manage itong mga Israelita, napakarami po nila. Bigyan niyo po ako ng karunungan. So yun ang request sa Diyos, karunungan, imbis na kayamanan, imbis na kamatayan ng kanyang mga kaaway. At sa kabutihan loob ng Diyos ay bukod sa karunungan, sabi niya, dahil di mo ni-request yung kamatayan ng yung mga kaaway ng kayamanan, ibibigay ko na rin lahat ng ito. So naghari si Haring Solomon ng mapayapa. At yun nga po, first thing, nagtapos po kay Elijah. Alam po natin si Elijah ay nakaano po niya yung 400 prophets ni King Ahab. Naginapi niya lahat yun. Nakwento na po yun kung saan kung pinag-usapan po lang kung aling handog ang masusunog, yun yun ang magsusunog nun ay tunay na Diyos. So
Ngunit yun nga po, naghandog yung mga propeta, yung mga false prophets ni Ahab, pero wala pong wala pa kay Baal, kanilang Diyos-Diyosan, ngunit wala pong tugon, inasar pa nga po ni Elijah. Sabi niya, lakasan pa niyo yung pagtawag, baka mamaya tutulog ang inyong o may ginagawa, busy siya. Dahil sa Diyos-Diyosan, hindi na nagawa yung apoy na manggaling sa langit upang tupuin ang kalamahandog. Ngunit kay Elijah, nung tumawag siya, ay tinupad ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Matindi rin po yung mga panalangin ni Elijah, pati po yung yung pagtigil ng ilang taon ng pag-ulan, yung sinabi niya hindi magkakaroon ng ulan ng ganong katagal, ay nangyari po yun. Next, we have the second Kings depicts the downfall of divided kingdom. Prophets continue to warn the people that the judgment God's at hand, but they will not repent. So nakatapat natin talaga may katigasan po talaga itong yung mga Israelita, po. At hindi pa sila magsisi sa kanilang mga ginagawa. Next, we have First Chronicle. Ang first 9 chapters sa First Chronicle ay dedicated po sa list of genealogies. May mga pinagbulang po ng na magmula kay Abraham. Lista kung saan nanggaling ng mga Israelita, kung kanino sila nagmula. Then nandun po yung records, David's ascension to the throne and his actions thereafter. The book concludes with David's son Solomon becoming king of Israel. So, yun nga po, tinawag po si Haring Solomon na maging hari na. At sa pagkakaalam po natin, bagamat si Haring David ay gustong itayo ng templo ang Diyos, ngunit hindi siya pinintulutan ng Diyos dahil po kasi may bahid ng dugo ang kanyang kamay, kung kaya't si Haring Solomon po na siya ay mapayapa ang kanyang paghahari, kung kaya siya ang pinagkalooban ng Diyos na magpatayo ng templo. Next, we have Second Chronicles, kung saan naka-record po ito yung Southern Kingdom of Judah. Mula sa reign ni Hari Solomon hanggang yun nga po na sinakop sila ng mga taga-Babylonia. Next, we have Ezra, kung saan nahati po ito sa first 10 under Zerubbabel. At ang ikalawa ay ang pag-build ng templo. Alam po natin, nasira po yung templo noon at sa panahon po ni Ezra na nabuo yung templo. Next po ay si Nehemiah, siya po yung Hebrew na Persia, at nang malaman niya na ang templo ng Jerusalem ay wasak at ninais niyang mabuo ito, na ma-reconstruct ito. Mabuo yung templo, yung templo iyon. At naging sabi niya, he grew anxious knowing there was no wall to protect this city. So wala pong pader yung kanilang syudad. Kung kaya siya, nanalangin siya, sabi niya, and Nehemiah invited God to use him. So nagkusa siya, gamitin mo ko, Diyos, na upang maligtas yung syudad. At sabi nga ng ating sa verse John 5:14 na mahiling na sa ating Diyos na ayon sa kanyang kalooban, ipagkakalob niya to. So ito nga po ay pinagkaloob ng Diyos sa kanya. At sinasabi nga po sa aklat ng James, a prayer of the righteous person availeth much. So yan po, kaya tinugon po ng Diyos ang kanyang panalangin. So sa pagpapatuloy, God answered the prayer of Nehemiah by softening the hearts of Persian Artaxerxes, who gave not only his blessing but also supplies to be used in the project. So yung kinailangan niya para mabuo yung wall, ay binigay na rin ni Artaxerxes. So nakita natin kumbaga ang hiling lang ni Nehemiah makabuo at bahala sa mga gagamiting magamit, pero nakita natin ang blessing niya, nag-uumapaw. Yung mga kailangan niya pinagkalob ni Haring Artaxerxes. Sabi niya, Nehemiah is given permission by the king to return to Jerusalem where he is made governor.
Esther naman can be divided into 3 main sections. Chapter 1, Esther replaces Vashti. Si Vashti po, siya po yung asawa ng hari nung time na yon, ngunit ayaw niyang lumabas nang pinatawag siya ng hari nung time na yon. Ano po? At dahil doon humingi ng payo yung hari, ano gagawin kay Vashti. So piltan siya ni Esther. Yung verse 2:19 hanggang 7:10, Mordecai overcomes Haman. Ano ba nangyari kay Haman? Si Haman actually kanang kamay ng hari. At tuwing nagaan siya, pumaparada sa kalsada, ang ginagawa ni Mordecai hindi siya yumuyuko. Samantalang iba ay yumuyuko sa kanya. Yun ang kinagalit ni Haman. At dahil doon, ninais niya na ipalupig ang buong Israelita. At nalaman po ni Mordecai yun, nagsabi siya ngayon kay Esther, hanggang siya nga po, ginamit ng Diyos Esther na lakas loob. Lakas loob po yung pagpasok ni Esther sa hari. Dahil kasi wala pong pwedeng pumasok sa hari hanggat walang kanyang permiso. Pero siya, lakas loob siyang pumasok. Dahil nga po sinabi ni Mordecai, kung hindi mo gagawin yun, malulupig din tayo dahil Israelita ka rin. At sabi nga po, Haman's plan eventually end up with its own demise. So yung kanyang kamatayan, ang sa ginawa niya yun, ang naging dahilan kung bakit po yung ginawa niyang pabitin para kay Mordecai ay sa kanya napunta. Imbis na si Mordecai mamatay, si Haman ang namatay doon. At kung kaya sabi si Mordecai ay tinaas ang posisyon at naging dahilan sa kaligtasan ng mga Hudyo. Purihin po ang Diyos. Yan po yung brief summary ng ating 12 books. The Book of Job, sabi po riyan, mostly the candidates for author of the Book of Job were Job himself, Elihu, Moses, and Solomon. The purpose of the Book of Job is to help us understand that Satan cannot bring financial and physical destruction upon us unless it is unless it is by God's permission. So sa Book of Job, tatandaan po natin lagi na meron pong natawag na yung sovereign will ng Lord. Walang makakapigil doon. Kung ano gusto nang gawin ng Diyos ay gagawin niya. At meron tinatawag na permissive will ng Lord. Kung saan si Job ay nasubukan ng Diyos pamamagitan ni Satanas. Si Satanas, na minsan nakapag-meeting sa Diyos sa kalangitan at sinabi ng Diyos sa kanya, ba ginagawa mo? Ito, naghahanap ako ng mga tao kasi nga marami na siya nasubukan, panisablay lahat. Kaya sabi niya, nasubukan ba yung aking alipin na si Job? Matuwid yan. Matuwid yan, sabi niya. At pinayagan ng Diyos na saktan si Job. At kung saan sabi kasi ni Satan, kaya lang naman malapit sa iyo yan, sumasamba siya yan dahil kasi pinagpapala mo siya. Sabi ng Diyos kay Satanas, gawin mo ang gusto mo, pero wag mo na siyang papatayin. So, dito po makita po natin, why do righteous suffer? Kuminsan, matuwid naman ang pamumuhay natin, bakit naman tayo nagdurusa? Yan po ang dahilan, dahil kasi may permissive will ang Lord na gawin ng masama o ng diablo ang nais niya para patunayan ng Diyos na mayroong mga tapat na siyang mga lingkod. Pinakita nga niya na kay Job. Sa pamamagitan ni Job kung saan nangamatay na yung kanyang mga hayop, mga alagang hayop, at hindi pa tapos yun dumarating na naman yung kanyang nagbabantay ng kanyang mga hayop. Yung mga ninakaw yung mga hayop niya. Tapos dumarating naman yung tagapangalaga ng kanyang mga hayop. At may balita na naman yung kanyang mga anak. Ay na kung saan nagtitipon sila sa bahay ng panganay at biglang bumagsak. Namatay lahat yung kanyang mga anak.
At bukod pa ron, ang isang pagsubok na pinagtagumpayan ni Job ay yung kanyang asawa, iniwan siya. At ang isa pang mabigat na pagsubok kay Job, ano po, ay ang kanyang magkaroon siya ng tinatawag na pigsa. No? Talaga naman napaka, kung iisipin lamang po natin kung gaano kahirap yun. Yung siya ay marami siyang pigsa sa kanyang katawan. Gayunpaman, sabi nga po riyan, yan po si Job kasama yung tatlong kaibigan na ano siya, ang tawag to, kino-comfort siya. At bukod sa comfort na yun, inaakusahan po siya na siya ay nagkasala kung bakit siya nagkakaganyan. Alam po natin, di po ba, sa Book of Deuteronomy, nabanggit kanina, kapag sumuway tayo sa Diyos, merong masamang nangyayari sa atin. Pero sumunod tayo sa Diyos, ay pinagpapala tayo ng Diyos. Pero si Job po, kahit anong akusan ng kanyang makasama, sinasabi niya, wala akong nilokong babae, hindi ako nanlamang na akong kapwa. Talaga inaan niya ang kanyang innocence. Ganun nangyari kay Job. At nakita po natin si Job, yung kanyang katapatan. Yung katapatan na yung katapatan niya sa Diyos. So sa ngayon nakita po natin diyan yung kanyang kaibigan ng pangalan ay si Bildad, si Eliphaz at si Zophar. Ngayon po, yung meron pa po isang lalaki diyan, mas bata lamang po siya ng pangalan si Elihu. At si Elihu ay ni-rebuke niya ang mga tatlong kaibigan ni Job. Sabi niya, hindi lang mapatunayan na nagkasala si Job kaya siya nagkakaganyan. Kaya siya nagkasakit dahil nga sa kanyang pagkakasala. Hindi po. At sinabi nga ni Elihu kay Job naman na magpakababa siya, pagpasakto sa Diyos. At yun nga, darating yung time, makita niya ang mangyari. So dito po makita po natin, yung sinasabi nila na namamatanda sa mga bata, pagka nasasabihin sila ng mga bata, papunta pa lang, pabalik na ako, mali po yun. Mali po yun. Kung sinasabi po ng kabataan ay matuwid, ang kinin po natin yun. Sundin po natin yun. Maaring sila ginagamit din po ng Diyos upang tayo ay maituwid sa ating mga pagkakamali. Pag po natin sabihin yun. Okay, naranasan ko po yan at nung pong panahon na nagpunta ako kay Morris Rulo, niyayaya ko po yung anak kong lalaki, samahan ako sa Metropolitan Theater para panoorin po yung ni Morris Rulo kasi po mainit pa po ako sa yung time na yon, yung mga ganung gawain. Ang nangyari, yung anak pong niyayaya ko, yung kalawang anak, hindi po pumayag. Naggaltok sa kanya. Sabi ko sa kanya, anak, tandaan mo yan, ha? Hindi ka na makakalapit ka na sa akin. At yung anak ko naman, yung panganay kong babae, na sabi niya, pa, ako na lamang, ako lang sasama sa'yo. So, ganun po ang nangyari noon. At pagdating po namin ko, sinabihan po ako ng aking anak, pa, parang mali yata yung ginawa mo kay Jamin na wag siyang dumapit siya dahil kasi hindi kasi sinamahan. Bago pa man niya sabihin ng anak ko, kinausap na ako ng Diyos na mali nga yun. At sabi ko, o nga anak, nagkamali ako. So nakita po natin, anak ko na po mismo ang nag-aano sa akin, nagbibigay sa akin ng advice. Tinanggap ko po. Kaya tayo sa mga magulang, wag na sasabihin sa ating mga anak na papunta ka pa lang public na ako. Hindi po. Pag ginagamit sila ng Diyos para maituwid tayo sa ating mga pagkakamali. So balik po tayo kay Job. Nakita po natin ang katapaan ni Job. Despite na nawala ang kanyang mga ari-arian, yung mga alaga niya, mga hayop, mga anak, ay namatay ang asawa niya, iniwan siya. At nagkaroon po siya ng mapigsa sa katawan. Ang sabi po ni Job, Job 13:15-16, though he slay me, yet I will trust him. Even so, I will defend my own ways before him. He also shall be my salvation. Kaya po ba natin yun? Napakahirap po, no? Pero nakita po natin, ginawa ni Job,
Patuloy nagtiwala talaga siya sa sa ating Diyos. Nagtiwala sa ating Diyos na na kahit na ganun kanyang kalagayan. Basta purihin po ang Diyos. Next, balik po tayo sa Book of Job. Sabi niyan, the foreshadowing in each of 3 questions of Job are as follows. Jesus Christ, sabi diyan, He has paid the penalty for our sins and has exchanged it for His righteousness, thereby making us acceptable in God's sight. So yun po yung foreshadowing sa buhay po ni Job. Ano po? Siya ang Panginoon Kristo nagbayad sa ating mga pagkakasala kapalit ng yung katuwiran ng Diyos na sa atin tanggapin natin Panginoon Kristo. Kung kaya naging tanggap tayo sa mata ng Diyos. Ano po? Sabi nga po yung ang righteousness ng tao ay just filthy rags sa mata ng Diyos. Ito yung mistulang maruing basahan sa mata ng Diyos. Kung kaya tayo, wala talaga tayong matuwid na may pagmamanak sa Diyos. Kung kaya ginawa ng Diyos, pinagkaloob ng Panginoon Kristo na sa pagtanggap natin sa Kanya, kasama na ang katuwiran niya sumasa atin. Ano po? Ganun tayo nagiging matuwid sa ating sa mata ng ating Diyos. By the way po, ang Book of Job, ayon po sa aking mga pagsaliksik, ito ay oldest book, oldest book daw po sa Old Testament. Next po, without Christ, sabi niyan, the answer is an eternity in outer darkness where there is weeping and gnashing of teeth. So may kukumpara po natin sa mga sabi nga po ng sa 1 John 5:12, he was the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. So wala kang Kristo sa buhay, walang buhay na walang hanggan. At ganito pa at mayahalin tulad yun. The answer is an eternity in outer darkness sa mga walang Kristo sa buhay, kung saan sabi niya weeping and gnashing of teeth. Kawawa po ang mga hindi magkakaroon ng personal na ugnayan sa ating Diyos. Kawawa po yung mga hindi tumanggap at mananampalataya sa ating Diyos. Kaya kung meron pa tayong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapitbahay na hindi po tumatanggap, wag tayo pong wag po tayo mag-atubiling magbahagi ng salita ng Diyos. Kailangan din po nila ang Panginoon Kristo sa kaliligtas ng kanilang buhay. Sabi po rin, pangatlong yung kasagot sa tanong, sabi, in Christ we do indeed live again if He is in us. Now, sinabi kanina, ang pananahan ng Panginoon Kristo, sa pagtanggap sa Kanya, mananahan siya, ang Kanyang Banal na Espiritu, nananahan sa Kanya, at siya ay namumuhay sa atin, kaya He was the Son of life, and he who does not have the Son of God does not have life. So meron po tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sabi po riyan, number 4, sabi, the 4 lessons we learn from the Book of Job are the following. Una-una, sabi po riyan, it teaches us to trust God under all circumstances. Ikalawa, we must trust God not only when we do not understand, but because we do not understand. Una, sabi po riyan, magtiwala tayo, ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, bakit di natin naintindihan? Talagang may mga pagsubok, bahagi po yan kung saan napapurify tayo sa ating mga karumihan. No? Kalawa, sabi na, we must trust God kung kailan di natin maunawaan, kundi dahil sa talagang di natin naunawaan. Marami tayong mga bagay na hindi naunawaan dahil nga po ang pag-iisip ng Diyos ay napakatayog. Ang pamaraan ng Diyos ay napakatayog. So, ang tiwala po, ang pinakasusi, sabi po riyan, ang matutunan natin sa the Book of Job. Ikatlo, we can trust God, we can trust that whatever He does and whatever He allows is also perfect. Kung perfect po yan, ano man nangyayari, mabuti at masama, ano man yun, sabi, magtiwala tayo dahil kasi nga ganap lahat, perfect lahat ang gawa ng ating Diyos. Ika-apat, trust Him and so submit to His will whether we understand it or not. Yan po yung pinaka-bodong kanina tungkol sa the Book of Job. Purihin po ang Diyos. Sa ating pong pagkapatuloy, dumako tayo sa ikalawang poetry. Ano po, ayan po yung the Book of Psalms.
si Haring David po ang nakasumulat ng karamihan sa aklat ng awit o the Book of Psalms. Pero sabi riyan, ang Psalm 72 and Psalm 127 ay kay Haring Solomon to naka-attributed, sabi po riyan. Ano po? Ang Psalm 90 naman po, sabi po riyan, maaaring si Moses daw po ang ang author. Sa kabuuan po, meron pong 150 Psalms na nasulat were all written in Israel's history. Ano po? The Book of Psalms is the longest book in the Bible. Actually, ito po yung Book of Psalms ay may pinakamaraming verses, no? Pinakamaraming na book, sabi nga po, there are 150 Psalms. Ano po? Ito tinuturo na pinakamahabang libro sa Biblia. Ang foreshadowing po ng the Book of Psalms is Jesus' death and resurrection. Makita po natin diyan sa Psalm 22, kung saan siya ay yung pagtawag niya sa ating Diyos, siya ay nakapako sa krus, tila ba, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Matatagpuan po natin po diyan. So, tungkol po sa kanyang kamatayan at siya ibinuhay, makita po natin yan sa the Book of Psalms. Ang psalmist, sabi niya, I teach us when overwhelmed by the problems in life, so that the most profound prayer of all is for help. So, kung tayo po ay talagang nakita natin, yung namamangha tayo sa nangyayari sa buhay natin, di natin alam ano dapat natin gawin. Dumako po tayo sa aklat ng awit na ito. Marami pong mga panalangin dito tayo na matutunan kung paano tayo tumawag, kung paano tumawag si Haring David, sa Diyos. Sabi nga sa the Book of Psalms, Psalm chapter 5, in the morning, sabi, I lay my request before you and expect in expectation and wait in expectation. Yung part po yun. At makita rin po natin dito kung paano po minahal ni Haring David ang awit. Nagmine-meditate po yan. So the same way, ganun din po sa buhay po natin. Kung gusto po natin lumalim sa salita ng Diyos, gaya po sinabi ng Joshua, do not let this book depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may obey everything that is written in it. Tapos na po yung blessing ang hintay natin. Then you will become prosperous and successful. So napahalaga po na meron tayong batayan sa ating pamumuhay, tamang pamumuhay ka nga. Para malaman natin talaga kung ano yung kinalulugan ng Diyos at anong kalooban ng Diyos para sa atin. Next, we have the Book of Proverbs. Si King Solomon po ang principal writer ng the Book of Proverbs. Siya po ang inaanla. Talaga naman marami. Siya ang pinakamarunong na hari sa buong mundo. Nabuhay na hari sa buong mundo. At siya nga po pala, okay. Knowledge is nothing more than an accumulation of raw facts. Marami tayong nalalaman kumbaga naipon natin, napagsama-sama po natin lahat ang mga karunungan na yan. At ang kaibahan po niya, sa wisdom naman, ay ang kakayahan natin to see people, events, and situation as God sees them. Diyan po natin yung ating magiging response sa mga tao kapag tayo sa mga problema, kung paano natin ito sasagutin, haharapin. Wisdom po yun. At alam din po natin na meron pong two types of wisdom. Isang godly wisdom at natawag na worldly wisdom. Matatagpon po yan sa the Book of James. Ang kailangan natin ay godly wisdom. Sa the Book of Proverbs, di man natin nakita pangalan sa Kristo, siya po yung tinuturong na wisdom po rito.
Hindi mo natin nakita ang kanyang pangalan, pero siya po ang wisdom, godly wisdom na nai-apply po rito, naka-apply po rito. Sabi po sa may Proverbs, sabi po yan, ito yung regarding the sacrifice to idols, we know that we all possess knowledge, but knowledge pops up while love builds up. So yun pa yung pagkakaiba ng marami tayong nalalaman, at pero wala man tayong pagmamahal sa ating kapwa. Walang silbi lahat ang mga yan, ating nalalaman, kundi nating kaya ipamuhay, mahalin ang ating mga kapwa. Di po ba dalawang commandment po ng pinaka-commandment na lamang ang pinakulap sa atin ng Diyos? Love God above all things, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At kalawang second greatest commandment ay love your neighbor as you love yourself. Patatagpong po natin niya sa aklat ng Mateo, aklat ng Marco. Ano po? So walang silbi po ang mga ating nalalaman, wala naman tayong pagmamahal sa ating kapwa. Ang purpose po ng Book of Proverbs was that Solomon reveals the mind of God in matters high and lofty in common, ordinary, everyday situation. So dito po pinakita ni Hari Solomon yung pag-iisip ng Diyos, yung kaisipan ng Diyos. At sa pamamagitan niya natin kung ano po yung nararapat nating gawin. Paano natin haharapin ang bukas? Maganda mat, hindi maganda, alam natin dahil sa wisdom po. Dahil sa wisdom na ating matutunan kung ano yung dapat nating tamang pag-respond. Tapos sabi na, the theme of Proverbs is wisdom, and its necessity in our lives finds its fulfillment in Christ Jesus. The foreshadowing in Proverbs is that our fear of the Lord's wrath and justice is what drives us to Christ, who is the embodiment of God's wisdom as expressed in His glorious plan of redemption for mankind. So, yan po yung ika-6. Kapito, the practical application of the book of Proverbs is that those who choose wisdom and follow God will be blessed in numerous ways with long life, prosperity, joy, and goodness of God. Sa kabilang banda, sabi niyan, reject Him on the other hand, suffer shame and death. So, maganda po na malaman at salita ng Diyos, kaya nga nabanggit kanina, upang malaman natin ang iba-ibang bagay na kalugod-lugod sa niya. So that hindi tayo maaring manglamang ng ating kapwa. Hindi natin maaring pagnasaan yung mga pag-aari ng kayamanan, asawa ng ating mga kapwa. So marami po yung ating matunan kapag binasa po natin ang ating Proverbs. Actually, ito po yung inaaral po namin sa aming cell group. At kung meron pong gusto sumama sa inyo, meron po kami every Friday meeting sa Enoch Cell Group ng Marikina. Kung gusto po niyo sumama sa amin, ay maaari po idagdagan yung mga pangalan. Ang oras po namin ay mula 7 hanggang 8 lang. Ngunit sa maraming natutunan sa aming pag-aaral, ay maabot po kami ng alas 9 sometimes alas 9 po ng gabi. So magsabi lamang po kayo kung gusto niyo sumama. Kasama ko po ito ay si Pastor Edgar, Pastor Nomer, Pastor Johnny, actually si Pastor Teben na nasa may barko, si Brad Bernard na galing ng po Abu Dhabi, si Brad Jim na asawa po ng ating pastora na nasa Milan. So yan po kami po yung bumubuo ng Enoch Cell Group ng Marikina. So magsabi lang po kayo, either na kay Pastor Namer, sa akin, sa mga nabanggit, Pastor Edgar, para ma-add po namin kayo kung gusto po niyo sumama sa aming pag-aaral. Nasa may chapter 5 na po kami ng Kawikaan o ng Proverbs. Next, we have the book of Ecclesiastes. By conventional belief, Solomon was the author of the book of Ecclesiastes. The purpose of the book of Ecclesiastes is that it gives Christians a chance to see the world through the eyes of a person
who, though very wise, is trying to find meaning in temporary human things. Gaya po nabanggit po natin, ay si Haring Solomon ay pinagkalooban ng karunungan ng Diyos. Ano po? At ito nga po, pinapakita po sa Ecclesiastes naman, ano, mula sa pananaw po ni Haring Solomon. Pero nakita po niya yung mga bagay po rito na temporary sa tao. Makita po natin dito, ang sabi po riyan, each of the two sections of the book of Ecclesiastes describes the following. Yung na po, the first 7 chapters of the book of Ecclesiastes describes all of the worldly things ay under the sun that the preacher tries to find fulfillment. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nahanapan niya ng kabuluhan. Ano, nahanapan ng preacher o ng gumawa ng librong ito na masasiyahan tayo, mapiling fulfilled tayo. Chapters 8 to 12 of Ecclesiastes describes the preacher's suggestion and comments on how a life should be lived. So chapter 8 na po, kung ano po yung may suggestions po siya, ano dapat na gawin. Kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. At ang lesson po rito, the lesson in the book of Ecclesiastes that the world under the sun, apart from God, is frustrating, cruel, unfair, brief, and utterly meaningless. Walang halaga, walang kabuluhan, walang patutunguhan ang buhay kung wala si Kristo sa ating buhay. Kung wala tayong pag-ugnayan sa ating Diyos, walang kabuluhan ang lahat ng ito. Sabi po riyan, but with Christ, sabi riyan, life is but a shadow of the glories to come in heaven that's only accessible through Him. So, sabi nga sa ating mga problema, Christ is the answer. Christ is also the fulfillment. Christ is also ang magbibigay ng kasiyahan sa ating buhay. Paano si Kristo lamang? Kung meron tayong Diyos sa buhay, meron tayong kasiyahan, meron tayong kabuluhan sa buhay natin at sa mundong ito. Next, we have the Book of Solomon. At sa pangalan pa lamang po, Solomon was the author of Song of Solomon. Siya po ang may akda ng Song of Solomon. The purpose of Solomon is to exalt the virtues between the purpose of the Song of Solomon is to extol the virtues of love between a husband and his wife. Ano po? So talaga naman yung makita po natin kung gaano kahalaga ang pagbubuklod po ng mag-asawa, ano? Gaya nga po sabi sa Genesis at sa Aklat ng Mateo, what God has joined together, let no man put asunder. So napahalaga po na bibigyan natin ng panahon ng ating mga minahal, ating mga minahal, mga sinintang asawa. Three divisions of Song of Solomon are as follows. Unang-una, yung panliligaw daw po, the courtship. At kalawa, yung kasalan. Pinag-isa na sila. Dahil nakakita nila nagkaibigan po sila. At ang ikatlo ay yung maturing marriage. Ano po? Maturing marriage, makita po natin dito, na pagka meron na tayong yung ating asawa na dating yung Coca-Cola small naging big size na inaayawan na natin, hindi po pwedeng ganoon. Ano po? Hindi lamang po pang-front yung nakita natin sa kundi deep within pa. Kailangan po yan mag-mature, magkaroon ng pag-unawaan, bagamat dumadaan sa mga pagsubok, ay nagmamahalan pa rin sila. Kumbaga walang iwanan, ika nga. Ano po? Hindi po magiging dahilan yung kahirapan. Ano po, hindi po dahilan yun para maghiwalay kayo. Hindi po dahilan yung magkasakit ang isa ay iwan na lamang po ng kanyang asawa. Hindi po dahilan yun. No? Talaga naman pong two sides po yan. May bahagi ang lalaki at meron din pong bahagi ang babae.
So yung kung ano man kung ano man po pinag-isa ng Diyos, wala pong pwedeng maghiwalay diyan. Wala sinumang tao, walang anumang bagay na maaaring makapaghihiwalay diyan. Ano po? Dahil nga po for better or for worse, ano? Talagang man till death do us part, ika nga. In sickness and in health, till death do us part. Sabi nga po, kung sa mga mag-asawa, ganun po ang sumpaan. Kaya nga po napakahalaga sa mga may pamilya, ganito po dapat ang ating gagawin. The Book of Solomon, ang foreshadowing po in Song of Solomon is an exact symbolic representation of Christ and His Church. Nakita po natin dito ang Panginoon Kristo, bagamat tayo makasalanan, ano po, minahal pa rin niya tayo. Unconditional love. So we are the body of Christ. Tayo mga mananampalataya, lahat naman nagkaroon ng personal na ugnayan sa Diyos, tayo ang tinatawag na church. Sabi nga po sa 1 Corinthians 3:16, don't you know that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells in you? Whoever destroys that temple, God will destroy him. Tayo ang talagang templo. Tayo ang natawag na church, hindi po yung mga building na nakatayo. Hindi po yun. Kundi tayo mananampalataya na nagkasama-sama, ano po, ang tinatawag na church. At natawag din tayo ang the bride of Christ. Pagdating ng panahon, makapiling natin ang ating Panginoon Kristo. Practical guidelines for strengthening marriages that are learned in the Song of Solomon that marriage to be celebrated, enjoyed, and revered. So dapat po talaga meron tayong time. May time tayo na sa ating makapiling natin yung mga asawa. So merong time na nag-enjoy kayo, nasayang kayo, at may paggalang, yung paggalang ay napakahalaga sa bawat isa. Ano po, bagamat sinasabi ng Biblia wives submit to your husband. Pero sinabi ng Biblia, husband love your wives naman. Ano po? So two portion din po 'yan. At sabi nga po riyan, para po ma-celebrate, enjoy, and revere, sabi niya, give your spouse the attention he or she needs. Take the time to truly know your spouse. So yan po yan, progressive po yan. Progressive po yan, kung paano po natin mapapaganda ang ating personal ugnayan sa ating asawa. Ano po? Magkaroon tayo ng panahon para sa kanya. Ikalawa, encouragement and praise, not criticism, are vital to a successful relationship. So encourage po natin siya na sa kanyang mga ginagawa, kasipagan po niya sa pag-alaga ng mga ating anak, yung mga ginagawa po niyang mga tungkulin sa bahay, paglalaba, bigyan po natin yan. Yung kanyang pagluluto, pansinin po natin yan. At hindi tayo maghanap ng butas para para panghinaan ng loob yung ating asawa. Ano po? Kung gusto natin maging matagumpay ang ating relasyon sa ating mga asawa. Sabi po riyan, enjoy each other. Ano po? Hindi po enjoy yung kabila, ibang babae o kaibigan, kundi sabi rito, yung asawa mismo, enjoy mo siya habang kayo ay magkasama pa, hanggat kayo mag-asawa, hanggat kayo nabubuhay pa. Tapos sabi po ito, do whatever is necessary to reassure your commitment to your spouse. So makita po natin, dito, nakita po natin ang maraming nagiging dahilan ng nagkakasira ang mag-asawa, karamihan ay yung lalaki minsan nando sa inuman imbes na kasama niya yung kanyang asawa. Di po ba? So mas enjoy siya doon sa kanyang mga barkada. Hindi na po ganoon. Mas may priority po ngayon ng ating asawa, ating pamilya. Bigyan po natin siya ng priority. Ano po? At nakita natin yung committed talaga tayo sa kanya. Hindi tayo titingin, hindi tayo magkikipag hindi tayo mangangapit bahay pa. Kundi yung asawa na lamang po natin, committed po tayo sa kanya. Ano man ang mangyari,
ang dapat karapin sa buhay, nandoon pa rin tayo, stick together, ika nga. Kayo pa rin po ang magkakasama. Ano man po ang ating dinaranas sa ating mga buhay. So, ganun po kahalaga. Tandaan po natin, sagrado po ang kasal. Sagrado po ang kasal. Inuulit ko po, no? Hindi po natin dapat na sirain po yan. Hangga't nabubuhay po ang mag-asawa, ay committed sila. The time lamang na po pwedeng mag-asawa ang may asawa, kung gusto pa mag-asawa, ay yung pagkawala na po yung kanyang kabiyak. Yun lamang po. Pero maliban doon, hindi po tayo pwedeng mag-asawa ng mag-asawa ulit kung meron pa tayong buhay na asawa. So sana nalilawan po tayo ayon po sa aklat ng unang Korintos 7, makita po natin yun. No? Sabi nga po, kung kaya natin magtiis na hindi na tayo mag-asawa, kung halimbawa nawala na yung ating asawa, na mayapa na siya, gawin natin yun. Pero kung hindi natin matiis, mag-asawa tayo ulit kaysa sa magkasala tayo sa magkaroon ng ugnayan outside marriage. Na hindi po tama yun. Magagalit po ang Diyos sa atin. Next po na ating aralin yun ay yung Old Testament Survey, Major Prophets po, Major Prophet Books, at yung kalahati po ng Minor Prophet Books. Yan po yan para sa araw na ito. Brief summary, sabi nga po riyan, ng Book of Poetry. Sabi nga po, Job opens with a scene in heaven where Satan comes to accuse Job before God. He insists Job only serves God because God protects him and seeks God's permission to test Job's faith and loyalty. God grants the permission ni Satan, pero within boundaries. Gawin mo lahat mong gawin, pero huwag mo siyang papatayin. Na pinatunayan ng Diyos, nagtagumpay ang Diyos sa buhay po ni Job. Sabi nga po though he slay me, I will trust him and I will yet praise him. Hindi po tumalikod, hindi po siya pinanghinaan ng looban po. Psalms, sabi po rin, the Book of Psalms is a collection of prayers, poems, and hymns that focus the worshippers' thoughts of God in praise and adoration. Parts of this book were used as hymnal in the worship service of ancient Israel. So, makita po natin yan, meron po mga portion. Portion po diyan ginagamit din po ng mga manganganta ngayon, gaya po ng yung Psalm 29 o Psalm 27 yun. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after. That I may dwell in the house of the Lord for the rest of my life, to behold the beauty of holiness. Psalm 27 po yun, kung di ako nagkamali. Psalm 27:4. So ginagamit din po yan sa kantang yun, kung saan inawit po yun ng Maranatha. So marami po mga awitin dyan. Tulad na lang po na Psalm 46 verse 1, pero po kayo makikitang mga awitin na God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. So yun po yung mga ilan sa mga na hanggang ngayon ay meron pong mga na gawa ng kanta. Sabi po riyan, the musical heritage of the psalm is demonstrated by its title. It comes from a Greek word which means a song sung to the accompaniment of a musical instrumento. So noon po ang ginagamit ng mga alpa. Pero ngayon po nakita po natin yan sa mga simbahan, hindi lang na meron pong gumagamit ng gitara, may mga trumpeta pa, may mga organ, may mga drums. Yan po yung mga version po natin. Hindi ko lang po alam kung yung time na yun ay meron po silang ginagamit ng mga drums, kung meron silang mga gitara. Wala po ako na alam na pero alam po, meron silang lyre, meron silang mga trumpets na ginagamit. Proverbs po, summarizing the Proverbs is a bit difficult. So napahirap po talaga. Kung tutusin, ang isa-summarize, sa few sentences o isang sentence ang Proverbs. Dahil na po, for unlike many other books of scriptures, there is no particular plot or storyline found in its pages. Likewise, there are no principal characters in the book
It is wisdom that takes center stage, a grand divine wisdom that transcends the whole of history, people, and cultures. Kumbaga, walang specific, walang pinakabida nito, walang iba kundi ang karunungan. At ang kabaligtaran po noon, kung yung makadiyos na makalangit na karunungan, laban sa sa makamundong karunungan, alin ang gagawin mo ron? Kung gusto mo maging matagumpay, maging maayos, maging kalugod-lugod ang buhay mo sa ating Diyos. Kailangan po natin yung godly wisdom na it represents Jesus Christ. Kung paano po in-apply ito ng ating Panginoon Kristo sa buhay niya ay yung godly wisdom. Next po, we have Ecclesiastes. Kung saan sabi po riyan, two phrases are repeated often in Ecclesiastes. The word translated as vanity in the King James Version, ibig po sabihin niyan ay meaningless, walang kabuluhan. It's just like chasing the wind. Kaya po ba nating habulin ang hangin? Hindi po. Kaya wala pong patutunguhan. Sabi diyan, in NIV appears often yung meaningless, the word meaningless. And it's used to emphasize the temporary nature of worldly things. In the end, even the most impressive human achievements will be left behind. Walang silbi, no? Yung ating mga masters, mga diploma, wala po lahat 'yan kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Kung di naman po naluluwalhati ang Diyos, wala pong kwenta ang lahat ng 'yan. The phrase under the sun occurs 28 times. So 28 beses na nakita po natin yung under the sun sa ilalim ng araw, and refers to the mortal worlds. Pinag-usapan yung sa buhay na ito, ating ginagalawan ngayon. So when the preacher refers to all things under the sun, he is talking about earthly, temporary, human things. So ayan po ang tinutukoy po ng preacher o ng gumawa po ng Ecclesiastes. Next, we have Song of Solomon. Ang sabi po riyan, the poetry takes the form of dialogue between a husband and his wife, the Shulamite. We can divide the book into 3 sections. Kaya po nabanggit kanina, courtship, yung panliligawan. Kalawa, yung wedding, yung kasalan. At yung maturing marriage, nurture po yan para gumanda po ang magsasama ng mag-asawa. Next, we have the book of Isaiah. The book of Isaiah identifies its author as Prophet Isaiah himself. So makita po natin, ang Diyos po nagpakita po kay Isaiah. At nung nakita ni Isaiah, sabi niya, sabi niya, patay akong to, sabi nito. Patay akong to dahil nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi, nilinis na kita. Nilinis na kita bago man maganap yun. So yun po yung si Isaiah. Kinausap din po siya ng ating Diyos. The purpose of the book of Isaiah is to prophesy the kingdom of Judah. Ano po ba ang mangyari sa kingdom ng Judah? Ito po yung yung mapa, makita po natin yung upper na North Kingdom, which is Israel, at yung Southern Kingdom ay ang Judah. Nagkaroon po ng split yan dahil nga po doon sa ginawa po ni Haring Solomon na magkasala siya kay Bathsheba, na hati po yung kingdom. Kumbaga, yan yung consequences ng ginawa po ni Haring Solomon. Yung pagkakamali po niya, yan po yung ang nangyari. Nakahiwalay po ang Israel at ang Judah. Nagkaroon ng Northern Kingdom, Southern Kingdom. More than any other book in the Old Testament, Isaiah focuses on the salvation that will come through the Messiah. Walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Binanggit po yan sa chapter 43 kung di nakakamali po. In seeming paradox, the book of Isaiah also presents Christ as the one who will suffer. Na sinasabi nga po ito, na si Isaiah ay talang magdurusa
alang-alang sa ano, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos. Ano po? Siya na walang kasalanan ay namatay ay nanggustulang kasalanan para sa atin. Ano nga po ba ang paradox? Paradox ay sabi nga po riyan ay something made of two opposite things. Ano po? Nakita po natin nagdusa yung walang kasalanan. Samantalang tayo ay nabiyayaan sa ating mga nagawang pagkakasala dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So yan pong as prophesied in 1 King 11, 13, 31, 35, yung pinakita ko po na mga pa, the house of Israel was divided into two kingdoms. The division which took place approximately sabi po riyan, this division which took place approximately 975 BC before Christ, 975 before Christ, after the death of Solomon and during the reign of his son Rehoboam, came because of the people revolted against heavy taxes levied by Solomon and Rehoboam. During Rehoboam's reign, the tribe of Judah and the majority of the tribe of Benjamin accepted Rehoboam as their king. Ano po? They become the kingdom of Judah or the southern kingdom of Israel, which is capital is at Jerusalem. Tapos sabi po rin, the other 10 tribes and the remainder of the tribe of Benjamin, usually spoken as 10 tribes, chose Jeroboam as their king. Collective 10 tribes retained the title of Israel and became known as Ephraim, which was the dominant tribe, which also became the dominant tribe. It became the northern kingdom with headquarters at Shechem. At yun nga po yung sabi ka po, pagkakasala po ni Haring Solomon. Dahil nga po sa 1 Kings 11:30, 34, 1 Kings 11:9-13, it was because of the sins that the Lord punishes Solomon by removing most of the tribes from the rule by Solomon's house. So yan po yung sanhi ng pagkakasala po ni Haring Solomon na siya ay magkasala sa ating Diyos. Next po, we have Christ. Kanina po, Christ presented in Isaiah 53, the suffering servant. Nabanggit ko po kanina. Tapos Christ presented in Isaiah 9:6 as the conquering and ruling the Prince of Peace. Po, di ba po doon? Sabi ron, now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be glory forever and ever. Sorry. Ang yung pong the book of Isaiah, sabi nga po ron, wonderful, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Yung nga po tinutukoy doon ay ang Panginoong Jesucristo. Ito po yun, sabi ko, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Next, we have po the reign of the Messiah will take place which fully revealed to the world's righteousness. Ayon po sa Isaiah 65-66, napakahaba po niya, kaya hindi ko na po nilagay. Ano po? Kapag maninalaman po niyo ko. Sabi po rin sa number 8, through the Messiah, Israel will be a light to all the nations. Ayon sa Isaiah 42 verse 6. At ayon din po sa Isaiah 55:45, to the Messiah, sabi po rin, Israel will be light to all the nations through the Messiah. Sabi nga po, Isaiah 42 verse 6, nagkadobli pala yung through the Messiah. I, the Lord, have called you in righteousness and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to his people, as a light to the Gentiles. Sa mga tapo na ito, kahit na noong pa man, ay binanggit na po na ang mga hentil, na sabi nga po ron, ang Panginoon Jesucristo, darating time, ang time ay siya magiging ilaw ng mga hentil.
Isaiah 55:45. Indeed, I have given as a witness to the people, a leader and commander for the people. Surely, you shall call a nation you do not know, and nations who do not know you shall run to you. So, ang walang pinatutungkulan dyan, walang iba kundi ang mga hintil. Ano po? Because of the Lord your God and the Holy One of Israel, for He has glorified you. So, tayo po ang tinutukoy dyan, hindi tayo bansa, at tayo naging bansa. At tayo nga po ay nakita po natin sa panahon ngayon, lumapit tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo. In Isaiah 43 verse 2, 43, 16, 19, 52, 10 to 15, what God will not allow to happen to Israel or Judah was that they will not completely destroyed and that He will bring restoration, forgiveness, and healing. Sabi nga po rin, ng Diyos sa mga Israelita, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. So nakita po natin kung gaano kamahal ng Diyos ang mga Israelita. Isaiah 43 verse 19, thus says the Lord, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters, who brings forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise. They are extinguished, they are quenched like a wick. Para yung dulo po ng kandila. Ano po? Do not remember the former things, nor consider things of the old. Behold, I will do new things, nor it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make road in the wilderness and rivers in the desert. Sa pagpatuloy, Isaiah 52 verse 10 to 12, the Lord has made bare His holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall rise. The salvation of our God, depart, go out from there, touch no unclean thing, go out from the midst of her, be clean. You who bear the vessels of the Lord, for you shall not go out with haste, nor go by flight. For the Lord will go before you, and the Lord of Israel will be your rear guard. So yan po yung mga ng Diyos sa kanila, sa mga Israelita. Ang foreshadowing in the book of Isaiah is that the coming Messiah and the suffering He would endure in order to pay for our price. So, yan po makikita, ang pagdating po ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang hirap na daraanan para sa mga kasalanan ng sangkatauhan, hindi lamang po sa mga Israelita, kundi para sa ating lahat. Sabi nga po dyan, nakita po natin dito, yung pinarusahan ng ating Panginoon Jesucristo, sabi nga po yan, I did this for you. Siya walang kasalanan, ginawa niya sa atin yun para magkaroon lamang tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Sabi nga po sa aklat ng Hebrew, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. So kailangan po magbubuo ng dugo ang ating Panginoon Jesucristo, at yan nga po, yan pong pagbuhat ng kanyang krus ay naunang pangyari bago sa ipako sa krus. Dahil sa ganung ginawa ng walang kasalanan na Diyos natin, ay tayo ay napawalang sala. Tayo nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Purihin po ang Diyos. Next up po, the lesson in the book of Isaiah is to obey God with all our hearts, not just on the outside. Hindi pabalat bunga, hindi lamang po sa bibig, hindi lamang sa forma, kundi mula sa puso ang pagsunod po natin sa ating Diyos. Alalahanin po natin, sabi nga po riyan, ito isa sa mga kilalang verse sa Isaiah, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, ganyan po. Alalahanin po natin dyan. Kaya, gaya na bang kanina, mga bagay na hindi natin maunawaan, nangyari sa ating buhay, tulad nangyari po kay Job, makuha natin magtiwala sa ating Diyos,
Dahil bukod sa perfect ang kanyang mga ginagawa, alam niya yung mga ginagawa ng Diyos. Lahat na nangyayari sa ating buhay, saman tayo naroon, naman ang ating mga inisip, bago tayo matulog, bago tayo tumayo, lahat ng ating Diyos. Kaya pagkakatiwalaan po natin siya dahil nga napakatayog ng kanyang pamamaraan at ang kanyang pag-iisip kumpara sa ating pag-iisip. Purihin po ang Diyos. Now we have the book of Jeremiah. Aklat po ng Jeremiah ay ang author po ng Jeremiah ay si Prophet Jeremiah. Ang purpose po ng book of Jeremiah was warning of ongoing destruction if the nation does not repent. So, kung ang mga Israelita hindi magsisisi sa kanilang mga pinagagawa, sa kanilang mga pagkakasala, meron pong destruction na naghihintay po sa kanila. Message ng Jeremiah is a message of judgment on Judah for rampant idolatry. Sumasaayaw ng Diyos ng sumasamba sa Diyos-Diyosan ang mga Israelita, pero yun po yung ginagawa ng mga Israelita. Sinisikap nilang na sila sumamba sa Diyos-Diyosan, bagamat alam po natin ang God, ang ating Diyos ay maselosong Diyos. Our God is a jealous God. Ayaw nang may iba pang sinasampang iba, kundi dapat siya lamang. Ang foreshadowing in the book of Jeremiah is the coming Messiah, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So yan po yung ang pinaka foreshadowing magaganap na naganap na nga po sa pagdating natin Panginoong Jesucristo sa bagong tipan. Ang lesson po sa book of Jeremiah is that we must obey God even when it is difficult. Recognize God's will as more important than our own desires and trust God in His infinite wisdom and perfect plan. And this will bring about the best for His children. Ano mang hirap, ano mang mga hindi natin maintindihan. Tiwala lamang po tayo sa ating Diyos. Na hindi man maganda ang nangyari sa atin, magiging maganda pa rin ang magaganap sa ating buhay dahil sa magandang plano po ng ating Diyos. Sabi nga po yan sa Jeremiah 29:11-13, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Then you will call on me and pray to me, and I will answer you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So ayan po sabi ng Jeremiah. Ito po yung naalala ko po ito, itong Jeremiah 33 verse 3, yung pong ito po yung direct line po natin sa ating Diyos. Makakatawag tayo sa Kanya at makikinig sa atin. Jeremiah, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me, and you seek me with all your heart." So dapat ang sikhain natin sa ating Diyos ay buong puso. Talagang gusto nating makita ang ating Diyos. At yung isa pa pong verse po rito, Jeremiah 33:3, New King James Version. Sabi po ito, "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." So parallel po ito, parallel po ito sa verse 7:13. Sa ating pagtawag sa ating Diyos, tutugon po siya. Ganun tayo kamahal ng ating Diyos. Purihin po ang Diyos. Next, we have the book of Lamentation, Panaghoy, kangas Tagalog, at si Jeremiah ulit. Nakita po natin ito, yung dami pong, kumbaga, maraming pinagdaanan si Jeremiah. Talaga naman makabagbag damdamin, ang pinagdaanan po niya. At kaya nga po siya naging aklat nito. Ang purpose po, sabi ito, ay iyakan o kalungkutan ang nangyari sa Judah at sa mga Jerusalem. Nalulungkot po siya sa mga hindi magandang nangyari sa Israel, lalo nga po sa pagsamba, mga ginagawa ng hindi kalugod sa ating Diyos, tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya po si Jeremiah ay tinuring na weeping prophet.
kumbaga siya ay iyakin. Ano po, talaga namang diramdam niya lahat ng mga masamang nangyari sa bansang Israel. And it foreshadows that Jesus Christ is offered as provisions for sins, that is, that shows his great compassion on his people. Yan po yung foreshadowing ng the Book of Lamentation. At ang lesson na matutunan po natin dito, sabi po riyan, is that no matter how far we've gone from him, we have the hope. Ano po? We have the hope that we can return to him and find him compassionate and forgiving. So, wala pong napakalaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Diyos. Sabi nga po ng ating kapatid, naalala ko na sa Metabuk pa ko, si Brad Danny, ano po, yung co-associate pastor ko po noong time na yun, kasama na si Pastor Joe, sinlaki man ng barko ang ating makasalanan, sinlawak ng dagat ang kapatawaran ng ating Diyos. Ang version ko naman po, sinlaki ng eroplano ang ating pagkakasala, sinlawak ng kalangitan ang kapatawaran ng ating Diyos. Unlimited po ang pagpapatawad po ng ating Diyos kung tayo ay lalapit sa Kanya na may kababaang loob ang kinin ng ating mga pagkakasala sa Kanya. Ano po? So, ganun po kabuti ang Diyos. Gano'n man kasama ang kriminal. Ano po? Meron siyang pag-asa. Tulad na lamang po yung kriminal, nung time na nakapako sa krus, yung huli ay nanampalataya sa Kanya. Ano? Sabi niya, remember me pagka nasa paraiso ka na. Pag nasa paraiso na, sabi niya, ang sinabi nung kriminal. Sabi naman ng Panginoon Kristo, sabi ko sa iyo, this day you shall be with me in paradise. Ano bang ginagawa ng kabutihan ng kriminal yun? Wala siyang nagawang kabutihan. Na kundi ang manampalataya lamang sa ating Diyos. At siya ay pinatawad ng ating Panginoon Kristo. Ano po? So, walang malaking kasalanan sa Diyos. Lapit lamang tayo, hingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Next, we have the book of Ezekiel. Ang author po ay walang iba kundi si Ezekiel. At ang purpose naman po ito is to bring the immediate repentance and to confidence in the distant future. Dalhin ang mga Israelita na na pagsisihan po nila ang kanilang nagawa. At nagkaroon sila ng magandang pananaw sa darating na panahon. May kumpiyansa lang harapin ang darating na panahon. Ang lesson po ng Book of Ezekiel, sabi ko yan, we must be overcomers or we will be overcome. Naman po yung mga pagsubok na ating dinaanan, dapat lagpasan po natin yan. Kung tayo nadapa, bangon po tayo. Huwag tayo manatiling nakadapa. Itong beses tayo madapa, itong beses tayo bumangon. Ako, gayon po tayo kamahal ng Diyos. Hindi tayo pababayaan na tayo ay lugmok. Ang masaklap nga po ito, na-overcome tayo kung tayo ay sumusuko mismo. Nawawala ang ating tiwala sa ating Diyos. Tandaan po natin lagi, napakahalaga ang tiwala natin sa ating Diyos ngayon at magkakailanman. Ano man ating dinaranas sa ating Diyos, para tayo ay maging matagumpay sa mga pagsubok na ating daraanan, magtiwala tayo sa ating Diyos. Purihin po ang Diyos. Next, we have the book of Prophet Daniel. Ang author po nito ay walang iba kundi si Daniel. At ang purpose po riyan, sabi po riyan, it records the actions, prophecies, and visions of the prophet Daniel. So yan po yung makita po nasa aklat Daniel. Yung mga kanyang ginawa, paano sa tumugon, bagamat marami nagpe-persecute sa kanya. Tulad ng kanyang pananalangin ng 3 beses ang araw. Napansin po yon ng mga gustong angkinin yung kanyang pwesto. Ano po? Ganyan din po na dapat gawin kung ano yung pinakita ni Daniel. Sa example po yan. In spite of persecution, patuloy lamang po siya. Patuloy siyang tumawag sa ating Diyos. Ano po? At hindi po nagtagumpay yung mga ninanais na mawala sa may pwesto. Kung saan, sabi nga po noon, kaya rin Nebuchadnezzar, gumawa sila ng kasulatan, yung mga gustong patalsikin si Daniel, na gumawa ng kautusan ang hari, ang sinimang sumamba sa oras na binanggit, ano po, ay parurusahan. Ay nga po, si Daniel po,
nakita nila, kinakataan na dahil wala sila makita magandang butas kay Daniel, kundi yun lamang na ginagawa niyang pagsamba sa Diyos, sa panalangin sa Diyos, yun ang ginamit nila. At dahil nga po si Daniel ay nagtiwala sa ating Diyos, ay nakita natin nung dinala sa kulungan ng mga kasama niya, mga leon. Ano po? Ay hindi po siya ginalaw ng mga leon. Ano po? Kung kaya't anong nangyari, nung natuwa si Haring Nebuchadnezzar dahil buhay pa po si Daniel pagkatapos na ilagay sa lion's den. Ano po? At yun nga po, sa pangyayari yun, na pinatunayan ni Daniel kung sino ang makapangyarihan Diyos sa buhay po niya. Ano po? At dito rin po sa aklat ng Daniel, makatap natin ito, yung tatlo pong magkakaibigan, Shadrach, Meshach, and Abednego, ay nakita rin po natin dito, hindi rin po sumamba sa Diyos-Diyosan. At kung kaya sila ay dinala sa pugon na napakainit, pero hindi sila sunog. At pinakita ko roon, na sila'y tatlo, pero apat. Nandun na po yung manifestation ng ating Panginoon Kristo, which is natawag nating Christophany. Nagmanifest na merong silang kasama. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Yan po yung sa kwento po nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga kasabayan po ni Prophet Daniel. Ang lesson po na ating matatagpuan sa the book of Daniel is that God knows what is best and He honors those who trust and obey Him. Alam ng Diyos kung ano yung pinakamainam para sa atin. Hanggat maaari, ayaw ng Diyos yung good lamang. Ang ibigay sa atin, kundi gusto niya yung the very best. Pero sabi nga po ito, but we need to honor God, trust Him, and obey Him. Kung gusto natin mapasa atin the best sa ating buhay. Next, we have po yung first half of Minor Prophets. At yun nga po, ang unang at natalakay na Prophet Hosea. Siya po ang author ng the book of Hosea. Ang purpose po, ito po rito, makita po natin dito, yung amazing love. Ano po? Hosea 3:3. Sabi po riyan, the Lord said to me, go show yourself to your wife again, though she is loved by another man and is an adulteress. Love her as the Lord loves the Israelites, though they turn to other gods and love the sacred raisin cakes. So natin po ito, yung buhay po niyan, yung asawa po ni Hosea, na wala iba kundi si Gomer, kahit na ilang beses niya iwanan at tinatanggap pa rin ni Hosea yung kanyang asawa dahil utos na rin po ng Diyos iyon. Upang patunayan niya, upang patunayan yung pagmamahal ng ating Diyos. Sa kanyang mga tao. Ang purpose po ng the book of Hosea was to remind the Israelites, at tayo na rin po, kasama tayo dyan, tayo mga mananampalataya, that ours is a loving God whose loyalty to His covenant people is unwavering. So, makita natin, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po riyan, each section of the book of Hosea describes or containing the following. Hosea compares Israel's action to turning from a marriage to life as a prostitute. Gaya na po kanina, si Gomer, kahit na ilang beses niya layasan ang kanyang asawa, tinatanggap po niya ang kanyang asawa tuwing babalik to sa kanya. So, nahalin tulad sa pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Hosea's denunciation of the Israelites was followed by promises and the mercies of God. So, nandiyan po yung mga pangako ng Diyos. Pinatunayan nga po niya ang kanyang mga pangako na tinutupad ng Diyos, ang kanyang pagmamahal sa atin at ang kanyang habag ng Diyos sa atin. Ay awa ng Diyos sa atin. God's love for His people as indicated in the book of Hosea is described as yung kanyang unconditional love. Purihin po ang Lord.
Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos. Next, we have the book of Prophet Joel. Purpose po ng book of Prophet Joel ay yung the divine judgment coming against the nations for their sins. So may paghahatol po sa mga pagkakasalang nagawa po ng mga Israelita at sa mga nagkakasala po sa ating Diyos. Yung temple sacrifices and foreshadowing. The temple sacrifices foreshadows the advent of Jesus Christ. Yung advent of Jesus Christ, meaning po yun, yung second coming po ng ating Panginoon Kristo. No? Ito yung manifest po, yung pagbalik po ng ating Panginoon Kristo. One can escape the wrath on the day of the Lord only by appropriating God's salvation. Napakahalaga po, no? Yung kaligtasan. Paano nga po ba nakakamtan? Nabanggit ko na po kanina, ang manampalataya at tanggapin ng Panginoon Kristo bilang Panginoon sarili natin tagapagligtas. Sa kanyang pananahan sa atin, He was the Son of life, and he who does not have the Son of God does not have life. Meron tayong buhay na walang hanggan, inaasahan sa ating Diyos na buhay. Purihin po ang Diyos. Now we have the book of Amos. Ang author po ay walang iba kundi si Prophet Amos mismo. Ang purpose po ng the book of Amos was that even though he lacks an education or a priestly background, God was still able to use him to direct his message to his people. Ano po ba si Amos? Hindi po siya nakatapos sa kanyang mga pag-aaral, pero ginamit pa rin siya ng ating Diyos. So gayon din naman po tayo. Gayon din naman po tayo kung tayo ay papagamit sa ating Diyos, hindi natin po kailangan ng meron pa tayong mga master's degree, bachelor's degree, kung hindi po natin narating ang mga bagay noon. Kahit na simpleng tao lamang po ay kayang gamitin ng ating Diyos. Gaya po nangyari kay Amos. The promise of lands to Abraham foreshadows that it will occur during Christ's millennial reign on earth. So ipinangako kay Abraham ay at po yung foreshadowing na mangyayari pagdating ng ating Panginoon Kristo pag siya naghari na sa atin. Ang background po ni Amos, sabi nga po kanina, was a priest nor prophet. Neither the son of either, hindi sa anak ng pare, hindi sa anak ng propeta. Siya isang pastol lamang. Pastol lamang ng mga tupa o ng mga hayop, but sabi riyan, but became God's powerful voice for change. May apply natin yan. Sabi nga po kanina, we can apply this in our lives knowing that whatever you are in this life, God can use you. Elementary ka, wala kang pinag-aralan, basta gusto ka ng gamitin ng Diyos at gagamitin ka niya, magagawa ng Diyos yun. Kaya niya maghayag sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya maghayag ng Diyos sa mga taong suko ang buhay sa Kanya. Mga gusto magpagamit po sa Kanya. Alalahanin po natin, kung tayo man ay dumarating sa mga pagkakataon na marami akong mga hindi alam, alalahan natin nandiyan ang pambanal na Espiritu na siya magpapaalala sa atin sa mga tinuro ng ating Panginoon Kristo. Wala po tayong dapat katakutan. Bibigyan niya tayo ng karunungan. Meron po akong gusto share sa inyo. Ito po yung time na ako nasa Saudi at di ako sigurado kung nabanggit ko na po ito nakwento ko na po yata ito na isang Jehovah's Witness. Share po ako na share. Hanggang sa noong nakaraan nabanggit ko, nagtatalo na po kami. Nag-giveaway na lamang po sa kanya. Sabi ko, sige, magsalita ka na lang, pakikinig na lamang ako. Okay. Pero bago po yun, meron pa pong nangyari. Nagtanong po siya sa akin tungkol sa Revelation. Nung time pong yun, mga ilang buwan lamang pa lang ako naging Kristiyano. Kumbaga sa pag-aaral ay nasa elementary grades pa lamang ako. Ang sabi sa kanya, nung tanong siya ng mga malalim tungkol sa may revelation, ang wisdom na pinaglob sa akin ng Diyos, ang tanong mo ay pang college. Mga ganun po para phrase ko lamang, ang pangtanong mo ay pang college. Nasa elementary pa lamang ako. Sa palagay mo, masasagot ko ba yun? Kumbaga, ang alam ko lang ay 1+1, 2+2. Ang tanong mo sa akin ay tungkol na sa
3 times 3, masasagot ko ba yun? Hindi. Malalalim na tanong. Tatanungin mo ako na tungkol sa mga triangle. No? Hindi ko masasagot yun dahil nga nasa elementary stage pa lamang ako. So mata po natin, ang Diyos marunong pong magbigay ng wisdom. Isasagot po natin sa mga katanungan na maka-encounter po natin. Po, galing po yan sa 9 gift of the Holy Spirit. Ano po, yung wisdom, knowledge, understanding, wisdom, knowledge, revelation, healing, miracle. Ano po, yan po yung mailan sa sa mga kaloob ng Banal na Espiritu, yung faith. Bahala ang Diyos diyan. Ang Diyos ang magkakalob sa atin. Bibigyan tayo ng karunungan paano tayo sumagot kung sakasakali. So, purihin po ang Diyos. Wala pa tayong dapat katakutan kung kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Next, we have the book of Obadiah. Siya po yung author, Obadiah mismo. Ang purpose po ng book of Obadiah was to condemn Edom for sins against both God and Israel. So nagkasala po ang Edom laban po sa Diyos at sa bansang Israel. Obadiah is the shortest book in the Old Testament. It contains 21 verses. 21 verses lamang po ang laman ng Obadiah. At yung pinakamaikling libro sa Lumang Tipan. At ang pinakamahaba po, gaya ng nabanggit kanina, ay ang The Book of Psalms. At ang pinakamatagal, pinakamatandang libro naman ay ang The Book of Job. Sabi sa verse 21, it foreshadows Christ and His church. Sabi po ron, then Savior shall come to Mount Zion to judge the mountains of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. Purihin po ang Lord. So, yan po yung the book of Obadiah. The lesson po ng Obadiah is that God will overcome in our behalf if we stay true to Him. Dapat manatili tayong tapat sa ating Diyos. Ano mo ating mga pinagdaraanan, ating mga subok na ating kinakaharap, may ating mapagtatagumpay ang lahat na yan dahil kasama natin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Next, we have the book of Jonah. Ang author po ay walang iba kundi si Jonah. Ang purpose po ng the book of Jonah was that his initial disobedience leads not only to his personal revival, but to that of the Ninevites as well. So alam po natin, si Jonah ay pinapunta ng Diyos sa Ninevites para balaan po sila. Pero si Jonah ay ayaw po niya sumunod. Sumakay siya ng barko at nagano siya. Ayaw niyang paggamit dahil dahil sa pagkakaalam niya ay patatawarin ng Diyos ang mga Ninevita. Which is nangyari nga po. Nangyari nga po yun. Dahil po sa katikasan ng ulo ni Jonah ay nagkaroon po ng bagyo. Kung saan po yung sinasakyan niyang barko ay talaga namang halos lumubog na. Hindi mo maintindihan ng mga sakay doon kung anong dahilan kung bakit nagkaroon na sila ng kaguluhan sa kanilang paglalakbay. At yun nga po sa paghanap po ng mga kapitan ng mga tao sa may barko, nakita na si Jonah ay nandoon, sarap ng tulog. At payapa siya. At yun nga po, dahil nga po doon sa nangyari yun, sabi nagtatanong banda, ano ba talaga ang dahilan kung bakit? Sabi ni Jonah, ako ang dahilan kung bakit. Kaya tinapon po siya sa may dagat at kumalma nga po ang dagat. At si Jonah naman ay kinain po ng malaking isda. Hindi po yung balyena. Basta't malaking isda po yun. At although sa mga iba, yun po ay yun nga po, balyena. Sa Tagalog, ginamit po sa balyena. At yun nga po, dinala si Jonah sa Ninevites at pinarating nga po niya yung nais na parating ng Diyos. At nga po, nagsisinga po ang mga Ninevita. Sabi nga po, si Jonah ay type of Christ.
Because sabi niya, Jesus declares that he will be engraved the same amount of time of Jonah was in the whale's belly. So 3 araw po nasa may tiyan si Jonah ng malaking hype na yun o whale's belly. Ginamit po dito whale's belly, pero sa ibang ay hindi po, iba pong term ang ginamit po nila. Ano po? So ang Panginoon Jesucristo ay namatay at after 3 days he rose again from the dead. Ano po? Ginamit po yan tong sa ating New Testament, mababanggit po yan. Ano po? Wala na ibang katibayan pa ang Diyos na ipapakita sa mga Pariseo, sa mga naroon, kundi yung siya ay mamamatay at 3 araw siya ay mabuhay na muli. Yan po yung pinakita po kay Jonah. Yan po yung ang ikapat po, ang lesson sa the book of Jonah is that we cannot hide from God. Ano po? Hindi po tayo makapagtatago sa Diyos. What He wishes to accomplish through us will come to pass despite all our objections and foot dragging. Kaya nabanggit po kanina na meron sovereign will ang Lord at ang Diyos at meron siyang permissive will. Sovereign will ang Lord, nakita po natin pag meron siyang gusto mangyari at meron paraan ang ating Diyos para matupad ang kanyang nais na mangyari. At meron kapaintulutan gaya po nangyari kay Job. Dumanas po siya ng mga pagsubok, mabigat na pagsubok sa buhay po ni Job. Next, we have the book of Micah. Ang author po ay walang iba kundi si Micah. Ang purpose po ng the book of Micah was that it announced judgment upon Israel for social evils, corrupt leadership, and idolatry. So, yan po yung dahilan kung bakit naisulat po ang aklat ng Micah. Yung kahatulan ng Diyos sa Israelita sa kanilang mga kasamaan at sa yung mga korupsyon. Nakita po natin yung term na corrupt kahit nung unang panahon ay uso na. Ano po? Maging sa panahon noon, meron ng idolatry. Gayun din po sa ating panahon ngayon. Nakita po natin ang takbo ng ating gobyerno yun, corrupt din. At marami pa rin po mga tao dahil hindi pa po na alam ang katotohanan, nabubuhay pa rin po sa natawag nating idolatry. Ano po? Ang idolatry po hindi lamang po yung mga ginawang Diyos-Diyos na sinasamba, hindi po. Kung ano po yung mga bagay na namamagitan sa ating Diyos, tulad halimbawa, masyado tayong nakapokus sa kayamanan, nakakalimutan na natin ang ating ugnayan sa ating Diyos. Yung dapat natin gawin para sa ating Diyos, idolatry pa rin po yun. So, next, we have the lesson in the book of Micah that God gives warning so He will not have to suffer His wrath. So may babala. Hindi mo basta-basta nagagalit ang Diyos, kundi may babala bago maparusahan ng mga tao. Pagbibigay muna ang babala sa mga tao. Ano? Tulad na lamang po ngayon, yung pong signs na darating na ating Panginoon Jesucristo ay sinasabi na tayo na talagang napakasama na ng mundo. Ano? At nakita natin sa mga nangyari yun, na hindi natin masabi nangyari noon. Nakita po natin, no? Yung mga patayan, yung harap-harapan na halos. Yung magulang ni-rape yung anak, yung mga apo na talagang napakasama na. Mabigat sa loob ang banggitin ng lahat ng to, pero signs of times po yan na malapit na ang pagdating natin ng Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Diyos. Po, now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Purihin po ang Diyos. God bless you po. Sana po marami po tayong natutunan sa pag-aaral ito. Purihin po ang Diyos. Yeah. Maraming salamat. Okay, thank you, Pastor Win. Thank you. At salamat. So, Yan, mga kapatid, hopefully marami tayong natutunan. Ang natira na lang po ay 6. Okay? Next week ay yung i-discuss yung natirang 6 sa minor prophets, then may examination na po. Okay? Yan. Meron po ba kayong tanong o gustong i-clarify doon sa topic natin about Old Testament survey?
Yung foreshadowing ay mga nabanggit nung sa book na diniscuss natin at nangyayari at the present time natin o nangyari na at mangyayari pa. Okay? Katulad na lang yung sino ba yung sinabi ni Pastor Win? Si Hosea, di ba? Si Hosea, si Prophet Hosea, yung kanyang asawa diyan ay prostitute. Okay. Gomer. Kahit na ipino-foreshadow lang na yung pagmamahal ni Christ ay ay unconditional, na kahit na anong sama ng isang tao at pag ito ay nanumbalik sa kanya, talagang hindi niya ito ire-reject. Di ba ganun din naman ang ipinakita sa atin ni Christ, na kahit na inibig niya tayo, kahit nang tayo ay makasalanan pa. So pino-foreshadow noon. Nabanggit na yung dati, pero ipinakita ni Christ yung kanyang unconditional love for all of us. Amen? Ano pa? Yung Book of Psalm naman, para maidagdag ko lang, halimbawa yung Book of Psalm 23, ang sumulat ng Psalm 23 ay si David. Hindi pa siya king noon, hindi pa siya king. Nangyari ito nung siya ay hinahunting ni King Saul para patayin. Under the cave, nagtatago sila sa kuweba at halos makita na sila ni King Saul noon para patayin. So kaya na-recite ni King David yung Psalm 23. Ano yung Psalm 23? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Di ba? Marami pang doon. And then sa panghuli, surely goodness and love will follow me all the days of my life. So yun. Tapos yung Psalm 91 naman, ang author ng Psalm 91 ay si Moses. Dahil dumaranas ng matinding plague o ng salot ang buong Israel noon, kaya na-recite ni Moses yung Psalm 91 naman, di ba? He who dwells in the shelter place of the Most High will rest under the shadow of the Almighty. So, kumbaga, through their experience, kaya sila na nakapagsulat ng mga ganong istorya ayon doon sa kanilang mga pinagdadaanan. Okay? So, yun, maidagdag ko lang. Yeah. Okay? Si Prophet Isaiah naman, ipinakita doon yung suffering Christ, hindi ba? Siya ang nagsabi noon na Christ have to suffer, di ba, for our sin. Kasi siya yung savior. Yun. Kumbaga, nagkaroon ng katuparan yung mga na-i-prophesy na before at nai-enjoy naman natin ngayon. Okay. Amen. O sige, pray muna tayo para yung mga magjo-duty pa ay pwede nang mag-picture muna tayo ng para picture, pwede bang pakibukas yung mga camera? Oh. Picture daw muna. Lira. Ito si Jisim. Sino to? Maripe. Javier. CBI. Munoz family. Ang Munoz family, meron pa. Rivera. Meron pa si Jisim. Pakibukas yung camera, pakibukas para makita kayo. Bibilang para in-synchronize. Sasabihin natin, 1, tingin sa camera. 1, 2, 3, smile.
Yon. Yun. Ano ka, sige. Sorry po, sira po yung cam namin. Pasensya po. Yan. Okay. Yan. At yun so marami tayo talagang kapag na-digest natin yung Old Testament survey, talagang marami po tayong malalaman. At lalong may establish po yung ating yung ating relationship kay Lord. Kung gaano niya tayo, kung ano yung kanyang plano, purpose, at kung bakit ito ay nangyayari ngayon. Okay? Pray muna tayo. Thank you, Lord. Thank you so much, oh God, for tonight. Salamat for Pastor Win. Salamat for the anointing, Lord, na nasa sa kanya. Thank you, Lord, for the spirit of teaching, oh Lord God, and understanding. At Lord, we pray, Lord, na lalo kaming maging interested, oh Lord God, sa pag-seek sa iyo, oh Lord God. Katulad ng sinabi mo, you will seek me and find me when you seek me with all your heart, oh God. Kaya, Lord, we continue, Lord, to trust and submit unto your plans, oh Lord God, for each one of us, oh God. Kaya, Yes. sa gabing ito, oh Lord God, kung sino po ang may mga work pa at may mga ministry pa, oh Lord God, na concern ay patuloy, Lord, ang pag-iingat mo sa bawat isa, O Diyos. At patuloy naming ma-enjoy, O Lord God, ang ganitong klase ng pag-aaral, Panginoon. Salamat dahil mabuti kang Diyos at parati kang hindi ka nagkukulang sa bawat isa sa amin, O God. Of course, O God, let your covering be upon each one of us, O God. I pray that the blood of Jesus will be applied to each one of us and keep us safe and protected always. Kaya thank you so much, O God, hanggang sa susunod na pag-aaral pa, O Lord God, ay ikaw ang kasama namin. Thank you so much, O God. We honor your presence, Lord, and this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yan, okay. Salamat.